Nitong Lunes ay nasaksihan natin ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kunan natin ang reaksyon dyan si dating Senator Aquilino Coco Pimentel Jr. Magandang gabi, Senator Pimentel, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack, sa lahat po ng nakikinig sa atin. Salamat sa Arangkada Balita. Okay. Senator, again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada. Senator, ganito, ano muna yung reaction niyo sa naging SONA ng Pangulo? Ito yung kanyang fifth na SONA po. Fifth and second to the last. So, maintindihan natin na talagang binigyan niya tayo ng todo-todong impormasyon. Puro mga figures, ilan ang mga natulungan ng PhilHealth, ilan ang natulungan ng mga evacuation centers dahil sa disaster relief. Marami pang iba. So, pabayaan na natin ang gawin ng Pangulo yung kasi second to the last na ito. Yung last kasi na SONA, pasasalamat na lang po yun eh. So, ngayon na meron pa siyang 2 taon, sinabi na niya kung ano pang pwedeng gawin. Ano na yung nagawa, ano pa yung pwedeng gawin. So medyo dragging lang kasi mahirap talaga sa isang speech ang mga puro figures eh. Puro figures, mga 'di ba may mga sinabi siya 6 million na yata sa PhilHealth, 600,000 sa mga evacuation centers, sa mga disaster relief, ganun po. Tapos may mga 350,000 na pesos na income sa isang taon na balak niyang i-exempt sa income tax. Tapos yung mga sa kuryente, marami. So malaman ang SONA. At sa tingin ko, agree naman ako na binabana ng presidente sa microeconomics. Kasi yung macroeconomics, kunyari sasabihin mo na lumaki ang ating ekonomiya ng 5%, wala sa taong bayan yun eh. Oo nga po. Hindi nila pag narinig nila yun, figure din yun eh, tapos marinig nila 5%. Ano ibig sabihin nun? Yung sinabi lang niya na meron na tayong totoo na itong no balance billing. At least kung yung isang Filipino na naranasan niya yon, sasabihin niya, totoo yan. Meron nga akong kakilala na merong kakilala na nagpa-hospital na totoo nga, kinukumpirma niya na no balance billing. So finally, nangyayari na. Kumbaga, Senator, ang gusto marinig ng tao kung ano yung pakinabang dyan kesa sa figures na yung kumbaga relatable. Maganda rin yung i-report mo na lumaki ang ekonomiya, nag-middle income na tayo, category, pero macroeconomics po yan parang kasi magbabanggit ka na lang din ng figure, magbanggit ka na lang sa microeconomics na baka yung isa dun sa mga 6 million na nagbenepisyo sa PhilHealth, sabi nila, totoo yan. Isa ako dyan sa 6 million na yan. And Senator, ganito, di ba, days leading dito sa SONA na to, marami sinabi magiging earth-shaking yung magiging announcement. At ito nga ay nauna doon sa kanyang talumpati yung tungkol sa flood control issue at yung plano nga na pagsampa ng kaso sa dating speaker. Marami yung medyo hindi naman masyado nagulat doon sa sinabi, pero parang nabitin daw sila dahil parang na-singled out ata ang ating former speaker. Ano po masasabi niyo doon, Senator? Ako medyo naawa ako kay former speaker. Tandaan mo, leader siya ng kamarang yan. Naawa naman ako na anunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan at sinabi na lang na malaki na ang asenso yung laban kontra sa katiwalian sa flood control. Marami nang number one, yung sindikato na buwag na dismantle na yung sindikato. Meron nang naging state witness na yung iba, meron nang mga nakakulong at ang pinakamagandang epekto kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materyales, pinababa na niya. Actually, immediately ginawa yata niya yun. Sabi niya 25% tanggalin ka agad sa estimate. So, sana gano'n na lang yung approach. Pero anyway, nangyari na yung nangyari. Sabi ko nga, to be fair to the former speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso,
i-remind na lang natin ang taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence, no? Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo. Pero wala naman pong earth shaking doon sa SONA. Okay naman 'yun, di naman kailangan na kada SONA mayroong earth shaking. Meron, kung wala mang earth shaking, merong electrifying. Yun nga Ano po mo eh. ibig ko sabihin? Jack? Ano nga po, Oo nga po, Senator. Di ba yung meron naman siya about IPIRA, at Yes, least oo. system about electricity, ano yun cost, energy cost. So sabihin na lang natin, kung wala mang earth shaking, at least naging electrifying yung SONA. At katulad nga niyan, yung usapin sa kuryente, very relatable sa ating mga kababayan. Kaya nga, yun yung mga na-absorb ng ating mga nanood noong talumpati. Tama po. Kaya nga I think yung approach na yan mas mabuti. Pero siyempre ang hirap, sana ba binawasan niya yung mga numero, kasi mahirap talaga sundan ang sa speech sa speech na wala kang PowerPoint. Kung may PowerPoint ka pwede, pero wala eh. Siyempre very very formal ang SONA. So anyway, kung siguro yung mga kababayan na lang natin ang makaka-identify nga doon, doon sa mga nagbenepisyo doon sa mga sinabi niyang mga figures, sila po, pwede nilang sabihan yung kanilang kapitbahay, ang kanilang pamilya na, ay, totoo yan, isa ako dyan. Isa ako dyan sa mga nagbenepisyo dyan. Okay, and Senator, madako naman tayo doon sa ongoing impeachment. Last year, sinubukan ko yung tanungin tungkol dyan, pero kayo mismo ngayon nagsabi sa akin, Jack, hindi ako pwede sumagot dyan dahil ako ay magiging Senator Judge. So ito nga yung pagkakataon ko, Senator Pimentel. Ano ang reaction mo na ngayon this ongoing impeachment trial? Kontento po ba kayo sa takbo nito? At least bumibilis na. Tsaka siguro nagiging streamlined na yung presentation ng witnesses. Sa tingin ko matatapos ito ng siguro within 3 months, tapos na to, kasi malay mo magulat pa tayo na mayroon pang i-withdraw. Hindi lang i-withdraw ng mga witnesses ang prosecution, baka mayroon pa silang i-withdraw na ground para lang mapabilis na. Kasi dahil nga sa order ng presentation ng evidence, tatapusin muna lahat ng prosecution bago ang defense. Kung madadrag talaga yan, pagdating ng time ng defense, malilimutan na. Ano ba yung pinag-uusapan? Di ba? Kasi babalik sa grave threats, pero ang pinag-uusapan na confidential funds na, tapos may bribery pa yata, may graft and corruption pa. So makakabuti talaga hindi lang sa proseso, but sa publikong sumusunod sa impeachment, pabilisin na po natin ito. Sa lalong madaling panahon, tapusin na. Ako naman, ang prediction ko, tatanggapin ng taong bayan ang desisyon ng Senado. Whether guilty or not guilty, tatanggapin ng taong bayan yan. Importante, matapos ng maayos ang proseso. Pero Senator Coco, yung napansin mo yung marami nagko-comment sa social media, actually magkabilang panig naman, na sabi may mga ibang senator judge na nagiging biased sa kanilang mga pagtatanong. Do you agree? Hindi, pabayaan na natin yun, kasi part na ng process yun. Kaya nga, tignan mo ang importante sa Senate impeachment rules namin. Binigyan namin ng time limit. Yun ang importante. Basta may 2 minutes ka lang. Sayangin mo yan 2 minutes mo, okay, charge sa'yo yan. Charge talaga sa'yo yan. So, part na po ng process yan. Kahit magtanong sila about the solar system kung gusto nila, pero yung hanggang 2 minutes lang sila. Ano na yan, yung oras na yan, charge na yan to a senator. Ang nangyayari ngayon, nagsa-second round pa nga sila Pero anyway, understandable naman yun dahil konti lang ata rin naman na nagtatanong. So mabuti na rin yun kung meron talagang gusto pa i-clarify ang isang senator judge, bigyan siya ng time. Pero lagyan ng kaya yun yung purpose doon Very clear kami doon. May 2 minutes, tapos may isa pa yata may 5 minutes. So lahat diyan may cap sa oras.
And huling tanong lang po, Senator Coco, no, I'm sure aware kayo nung over the past weekend, naging kontrobersyal yung naging post ni Senator Pia Cayetano kung saan nag-splice ng video at sinasabi nga ng iba ay fake news. Dapat po ba may sanction na ito, lalo na isa siyang Senator Judge? Well, hindi ko kasi talaga napanood, pero yun na nga narinig ko na may gano'n na siyempre ipagdudugtong mo yung para kung sa pleading niya nag-file ka sa korte na nag-cut and paste ka ng pleading pero tinanggal mo yung mga importanteng mga words kasi kung tatanggalin mo yung word na not NOT, tanggalin mo yung NOT, lalagyan mo ng dot, bumaliktad yung meaning nung sentence, hindi ba? Opo. Kung tatanggalin mo yung negative word tapos papalitan mo ng dot, iwasan natin yung mga ganyan. And I'm sure, although attributed ang pag-post kay Senator Pia, I'm sure hindi siya ang gumawa ng video na yan. So, i-disiplina na lang natin yung mga kung staff man ang gumawa niyan or Social media managers. audience man ang gumawa niyan. So, medyo wag po natin gagawin yan kasi kung sa amin yan, kung sa korte pa man yan, malpractice yan eh. Yung mali ang quotation mo, kukuha ka ng ruling ng Supreme Court pero merong words na tatanggalin mo, nagbago ang meaning. So, iwas-iwasan na po natin ito, yung mga ganyan. Okay, nako, maraming salamat. Jack, online nata si Prosecutor Congressman Joel Chua, so congratulations na sa kanya. Ay, okay, opo. Napaka-organisado, napaka-handa ang kanyang presentation sa mga witnesses. So congratulations po kay Congressman Joel Chua. Oo nga po, Thank you. mamaya, Thank you. makakarating po, siya na nga po yung mamaya yung susunod. Again, maraming salamat, Senator Coco Pimentel, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Mag-ingat kayo, sir, at mabuhay po kayo. Thank you.